So, ito na nga, te. July 1, nagbiyahe nga kami papunta ng El Nido. Yan, ganyan, kaganda ang view nila doon. Ito talagang El Nido yung masasabi kong napakarami talaga nilang mga rock formation. Tingnan mo naman yan, te. Ang masasabi ko lang ay bundok ito. City sa bundok. So, yan na nga, nagbiyahe na naman kami ulit papunta sa aming titirhan ng 2 araw. 3 araw at 2 gabi pala. Yan nga nakikita ninyo ay tindahan ng mga pasalubong. Yan, napakarami, te. Pero napakaganda rin ang mga presyo niya. After nga namin dalhin yung mga gamit namin, dumiretso na naman kami dito sa zipline, dito sa El Nido. Ay, napakaganda, nakakalula dahil 700 plus meters yan mga te. At hindi ko na sinubukang sumakay dyan dahil nga na-phobia ako nung last na sumakay ako ng zipline sa Puerto Princesa. Hindi ko na sinubukan, baka manginig na naman yung katawan ko. So, dahil hindi nga kami nag-zipline yan, bumalik na kami at ang tarik ng daanan na itong mga Hindi ko pa alam kung bakit dito sila gumawa ng kalsadang ganito katarik. Halos malagot-lagot ang hininga ko dyan sa paakyat mga mi. At kapag pababa naman, kailangan mong dahan-dahan yan nga hakbang eh. Yung nakikita nyo naman na kulay blue sa baba na yun ay parang tennis court. Tama ba? Sinasabi ko sa inyo, kung may sakit kayo sa puso, hindi kayo pwedeng dumaan dito mga te. So after nga naming bumaba, dumiretso na kami dito sa McDo. Meron palang McDo dito sa El Nido, te. Di ko alam. Medyo matagal-tagal na rin nga naman nung pumuli kaming pumunta dito. Masasabi kong medyo malayo na yung El Nido ngayon kaysa dati nung pagpunta namin. Dito ipipindot ka lang dyan, makakapag-order ka na. Yan nga pala yung beauty queen na kasama namin, si Princess. After nga namin kumain doon, ay naglakad-lakad muna kami dito sa labas. Yan nga pala yung mga ilan sa mga basar nila dito. Pero yung iba siguro ay close ngayong araw. Napakaganda rin ng area nito at napakaaliwalas mga mi. Oh, diba? Ang ganda dyan, mi. At after nga dito ay umuwi na kami, bumalik na naman kami at pumunta naman kami sa Leo Beach. Ayan, ganito yung itsura ng Leo Beach. Napakaraming meron silang pier, ganyan, meron ding airport doon sa kabila. Mula dyan sa pier, matatanaw mo yung eroplano na lumilipad paalis or papunta dyan. So, maganda rin dito, malinis, and ayan, maraming isda dyan sa ilalim. Tapos, kinabukasan ay island hopping namin. So, ayan. So, ito naman yung aming pinakaunang destination. Guys, ang dito kami sa Seven Commandos Beach. Ayan. Ayan, ang ganda ng buhangin nila dito. Bayad siya doon eh. Kapag nandito ka sa Seven Commandos Beach, bawal magbaon ng pagkain dahil meron silang paninda dyan mga mi. Pwede kayong umorder at bumili whatever you want. Ito naman, siguro naman familiar kayo sa ganito. Ayan, may bayad yan, magpa-picture dyan mi. For your information. Iba yung amount na magpapapicture ka ng solo. Pwedeng 2, pwedeng 3. Nakadepende ang presyo niya kung ilan. Medyo malawak din tong Seven Commandos Beach at puro siya puno ng niyog dito. Ayan, napakalinaw ng tubig mi. Malinaw ng tubig. Malinaw pa sa future. Kapag nag-island hopping ka talaga dito sa El Nido, busog na busog ang mata mo. After nga namin sa Seven Commandos, dito na kami sa Secret Lagoon. Itong tubig nito ay nasa gitna ng napakataas na mga bato. Ayan, medyo malabo yung tubig dito guys. Pero sobrang amazing talaga ng mga bato dito. So, yan. Sila nga pala yung mga kasama ko na nagtatrabaho sa barangay. Bilang gift sa amin to ni Kapitan dahil katatapos lang ng piyesta namin. Siyempre, pagod, puyat. So, ito yung kanyang sa amin, pabuya. Last January, rin kami ng foundation din yung barangay. So, after ng foundation, and dinala naman kami ni Kap sa Cowrie Island. At ito yun mga mi, papakita ko sa inyo yan. Yung Cowrie Island, isa sa may pinakamagandang isla dito sa Puerto Princesa. Malat-alat ah. Uy, kurang ibang pinipicture mo dito kami. Naka-video ito. Oh, go, go, go. Picture.
So after namin sa Secret Lagoon, nag-lunch muna kami dito sa Intalula Island. Dito, pwede kang mag-rent ng misa nila na worth 100 pesos. Medyo maliit lang yung isla pero napakaganda at malinaw ang tubig dito. After nga namin mag-lunch dyan, nagbangka na naman kami papunta sa Big Lagoon. Dito sa Big Lagoon, kapag magkakaya ka ay magbabayad ka ng 300 pesos. Good for 2 na yon. Ang kayak ay hindi included doon sa binayaran mong tour package. So another extra pocket money. Napakaganda at napakalawak dito. Dito ay nandito nga kami sa may pinaka-entrance ng Big Lagoon. Dahil hindi pwedeng ipasok yung bangka doon. Sobrang napakaganda ng view dito. Nandito ako sa taas ng bangka na sinasakyan namin, Itong Big Lagoon ay napapalibutan din ng mga iba't ibang rock formation. Ayan sa aking likuran. Dahil pagod na nga ako, kaya hindi na kami nagsakay ng kayak. Dahil medyo malayo-layo rin yon. Pero, pwede kang magtampisaw dito sa baba ng bangka. Kinabukasan nga, pabalik na kami ng Puerto Princesa. Ngunit dumaan muna kami dito sa tinatawag nilang kuta dito sa Taytay. Ito ay sa Kuta. Sa Taytay, Palawan. Saan Dan? Tang dito? Ako punta niya, pabalik ka na. Yan, pabalik na yan. Ganda ng... Bago ko tapusin ang video na to, huwag mong kalimutang i-like ang video na to at i-follow na rin ako para updated ka sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood. Bye!